Doble dagok at bangungot ang dinanas ng mga taga Cebu sa magkasunod na lindol at malakas na bagyo. Pero tila may umanod din daw na biyaya sa kanilang dalampasigan. Sa pananalasa ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan, binalaan ng publiko na iwasan ang mga baybayin sa banta ng storm surge o daluyong. Kabilang na ang mga tiga-Bantayan Island sa Cebu. Pero makalipas ang bagyo, balik dalampasigan ang mga tiga-barangay Bantige, kanya-kanyang bitbit ng mga timbat kulambo. Ayan sila nga nagayak sa duta. Pero ang kanilang pakay, hindi mga isda o anumang lamang dagat, kundi mga gintong alahas na kung tawagin nila, bulawan. Paldo-paldo, maraming nabiyayaan. Saan nanggaling ang mga ginto na inagos sa kanilang dalampasigan? May mga curse yan. Biyaya nga ba ang gintong ito o sumpa? Ang unang nakakita ng mga gintong alahas sa tabing dagat, ang mangingisdang si Makoy. Inukay ko buong paligiran. May nakita ulit ako mga 4, 5. Ang napulot ni Makoy, parang buto lang daw ng munggo. Pero nung kanya raw itong titigang maigi, kuminang pati ang kanyang mga mata. Gold pala. Nakuha ko na 21 piraso. Marami na yung tao sa likuran ko. Nagukay din sila. Kabilang sa kanila ang magkapatid na sina Angel at Tata. Kung di siya may muskitero, di man siya makita tungod sa kagamay. Nakita ko ng 46 piraso. At ayon sa mga residente, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha sila ng ginto sa kanilang dalampasigan. May bagyo, may lumilitaw. Sa katunayan, ang 48 anyos na si Geraldine, makailang beses na raw nakahukay ng ginto sa ilalim ng kanyang kubo. Buwawan nga, nagpurma siya alibangbang, nagpurma siya mais, sa itong mga kuruna nga, nagkuha siya flower mamba nga daw, nag-heart siya, nagtakop nga buwak, pareha sa gumamila ganing. Ang mga nakuha nilang ginto, ibinenta nila sa scrap gold seller na si Brian. Nag-chat sila sa akin na meron nakakita dito ng mga gold artifacts. Pumunta ko dito. Tinignan ko, inori ko ang kilatis. Malalamin natin itong totoong bulawan to or gold. Hindi ito mawawala pagbutangan ng aksido. Tunay po siyang ginto. Mori siya halin sa ilang bulawan. Si Brian, agad binili ang mga gintong inalok sa kanya. Pero ang tanong pa rin, saan ba talaga nanggaling ang mga ginto? Sa pag-iimbestiga ng aming team, nadiskubre nila na ang mga ginto may malaking pagkakahawig sa mga sinaunang alahas noon pang 10th to 13th century. Pumunta na ako sa baybayin. Tapos may nakita ako. Bungo ng tao. Anong koneksyon o papel ng mga ito sa ginintuang kasaysayan ng Cebu? Mga pabaon sa mga nangamatay. Pero ang archaeologist na si Dr. Jobers Bersales tutol sa ginawa ng mga residente. Raid or trade, ang rason bakit may mga gold yan. Hindi nyo pagmamayari yan. May mga curse yan. In Cebuano, it's called tunglo. Before they bury their dead, they put a curse. Ang isa pang importanteng tanong, legal ba ang pagbenta sa mga ginto? Kailangan nyo ng surrender. Wala pa akong final na decision, ma'am. Pero Balikan natin ang kasaysayan at hukayin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Matapos ang sunod-sunod na paghagupit ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan sa Bantayan Island sa Cebu, ang mga residente rito nakahanap ng ginintuang pag-asa.
Sa kanila kasing dalampasigan, may napulot at nahukay silang mga butil ng ginto na kung tawagin nila, bulawan. Nakakuha ko ng 21 piraso. Ang mga ginintuang butil ng alahas na ito, galing daw sa ating mga ninuno. Sa mga karaan pa nga panahon, ma'am, pabaon sa mga nangamatay. Ang hypothesis ko dyan, yung river dyan, on one side was the settlement, on the shoreline, yan ang burial. It's a sign of an active community that defended itself. Kitang-kita may mga warriors dyan kasi inilibing na may mga spear. That's a result of erosion kasi every time may bagyo, lumalabas siya sa bantayan because of the terrain, no, of Bantige. Katunayan, nung araw na nahukay nila ang mga ginto, nahanap din daw ni McCall ang isa sa mga posibleng nagmamay-ari nito. Pumunta na ako sa baybayin. May nakita ako. Isang bungo. Binalik ko na lang yung katawan ng bungo. Hindi na raw nakapagtataka na may mga ganitong nahuhukay na butil ng ginto sa Cebu. Bago pa man daw kasi dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, tradisyon na ng ating mga ninuno na magsuot ng mga gintong alahas. Simbolo ng estado ng mga sinaunang tao sa lipunan. Bantayan itself has no source of gold. Bakit napunta ang gold dyan? Ibabarter for whatever products Bantayan had. Ang balita tungkol sa mga nahukay na ginto sa Barangay Bantige nakarating sa pamunuan ng National Museum of the Philippines at ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Sa RA 10066 as amended by 11961. So, ang dapat gawin ng mga ka-discover ay i-report sa amin and i-surrender. Pag hindi mo ni-report, violation siya. Ang penal provisions ay not less than 10 days and or fine of 200,000 pesos based sa decision ng court. Nitong Biyernes, agad nilang kinordonan ang lugar. Nagsagawa rin sila ng on-site inspection. May mga pottery. Yun pa lang yung mga nakikita namin. Kailangan namin aralin muna sa lab. Mori siya halin sa ilang bulawan. Yung lahat ng mga nag-vlog dyan, dapat humingin kayo ng patawad kasi you have just violated two laws. Imbis na pag-aaralin, ninanakaw. No, what kind of people are we? Na wala tayong respeto sa ating nakalipas? This is really sad. Ano naman kaya ang balak gawin ng gold seller na si Brian sa mga nabili niyang ginto? Gusto ko po sana ibenta ng mas mahal. Pero na-expose na po, ikikip ko na lang po. Pag nagre-rescue ng mga artifacts, nagkakonda kami ng orientation sa mga tao. Yung mga ganyan usually may nagbabalik. Sunod na lang sa ila, patakaran kay makakuan may penalty malat nga dako. Sang-ayon ako, ma'am, kay medyo nag-abuso naman. Ma'am, dili naman taga-diri ang iban. Pwede naman i-surrender pero para sa amin, maliit na bagay lang din naman yan. Masaya na yung mga tao nga makabili ng bigas. Kung may nakita kayo, hindi nyo yan pagmamayari. Pagmamayari yan ng sambayan ng Pilipino. Huwag nyong ibenta. I-report nyo yan sa local government. I appeal to government, please start a foundation or a program to establish archaeological schools all over the Philippines. Because archaeology can help us understand sino tayo, anong nangyari sa atin, at saan tayo pupunta. Or else we end up with, wala, ubos na lahat, and then that's the time we realize na we lost so much pero wala na tayong makita. Bawat gintong inanod sa dalampasigan, paalala ng ating kultura at pagkakakilanlan. Pero sa harap ng gutom at unos, kaya bang timbangin ng mga nakakuha ng ginto kung anong nararapat? Sa kabilang banda, kailangan din namang pangalagaan ang mga pamana ng kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao.
Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang karma mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.